So, good day everyone. My name is Nigel Cabalquinto, first reporter of Group 6, Chapter 8. So, my topic is all about perfect competitions. So, in a perfect competition market, uh, it means is kana ang daghan sila seller or kana ang nag-offer in a same product o since identical ilang mga baligya is very kuan siya kana competition o ang kuan pod ang kana ang sa perfect competition is dili pud ka maka kuan o kana ang magatumo-tumo o kanang himo in your own kana ang sit sa kanang price kay naaman jud siya nakakuan gud sa market rate nato market price. So this is perfect computations and why it matters. So nganong importante ang perfect computation sa kuan. So first is kuan din siya kanang sa perfect computations is para sa akong ikuan sa kuan atong una na kanang dagan silang seller na same product ra ang baligya pero diri sa kuan is diri nato makita ang kuan nga dili ta pwede maka kuan o kana ang mas atong padakuan ang price niya kay for example naay isa ka palayan na kana ang palayan or corn inana naay isa ka kana ka product nga dili ma kuan ang wala sila yung ma-profit so pwede na to siya kanaang madali-dali kanang palitan in another no competitive firms make output decision. So diri is how daw perfectly competitive kung pila atong makuan sa kung pila atong ma-income no. So next is profit maximization. So diri ang goal diri is kuan siya kanang i-maximize ang ato ang profit kung pila atong matotal revenue kung i-compare dito sa ato ang nagastos or total cost. So next is price taker. So diri ana ang mo na ni ang katong price taker no kay otong katong akong giban sa atong una na dili ta makatumo og seat yun own kana ang prices kay naman tayo ginasunod sa market rate high prices ana. So next is output decision. Diri as output decisions is kuan siya primary, kuan siya goes as prices determined. So next is so ang profit formula nila diri is ang total revenue i-minus siya sa total cost. Then, ang price and so sige, profit formula is one siya total revenue minus total cost. So, price times quantity produced minus average dose times quantity produced. So, muna ang profit formula. So, next is elasticity demand. So, diri as elasticity demand is ang meaning diri is kana ang they can sell any quantity to market prices. So diri so Roxbury Farm example is the text uses a Roxbury Farm to illustrate revenue and total cost in a perfectly competitive market. So price increase in the price of Rogin Roxbury doubles to $8 per pack. So sales increase accordingly. So first this graphic. So diri is ipakita ang total revenue and total cost sa graphical. So ang diri as horizontal axis is nagrepresent ang quantity of rosin raspberry. Then next, ang vertical naman axis nagrepresent po ang total cost o total revenue na dollars. Then the total curve is interest the vertical axis indicating fixed cost. So next is sa table na total cost, total revenue, and different quantities. So 3 is i-calculate nila ang profit
sa total revenue i-minus sa total cost. For example, ang sa quantity nila is katuang 70. Then ang total cost nila is $190. Then ang total revenue nila is $80. Ang total cost i-minus siya sa total revenue. Maunang ang nakuha niya nga profit is $90 na lang. So next is ang profit maximization. So yung maximum na profit nila is our difference between total revenue and total cost na kung sa ka dako. So how perfectly firms determine their most profitable output building on the Roxbury farms. So example sa katong profit calculation sa table. So ang sa table is dito nagipakita nila ang kanang profit sa kung giyon sa pag-subtract ang total cost from the total revenue and different quantities of a Roxbury. So for example, ang katuang na ay quantity na ang quantity niya is 100. Then ang profit niya kay 0, but ang quantity niya tapos is 110, then og 120. So losses ang nakakuan niya kay dili man siya mas dako pa manggod ang kanang yahang dako pa manggod ang yahang total cost kaysa total revenue. Anang negative ang makuha yun pag for example kini ang sa 110 ang quantity. So ang total cost niya kay $550 man, ang $550 din ang total revenue niya is $440 naman. So ang makuha niya nga profit is negative 110 siya. Mas dako pa siyang lugi. So next day na maximization. So diri is nagproduce siya og quantity and were different sa kanaang between sa total revenue and total cost. So diri gipakita ang kanaang katuang na ay katong previous na quantity og sa present quantity. So diri ang katuang sa profit nato karon na present is 90. Ang pinakadako niya is $90. Then ang katuang previous na quantity sa una is katuang between 70 to 80 lang ang reviews. So next is losses. So diri sa losses is sa makita nato dito sa table na ay ang equilibrium niya is katuang 90, ang profit niya is katuang $90. Mo jud to kay halos magud ang kanaang sa loss, halos magud ang uban dako siya ang cost tapos gamay ang revenue mo nang malos jud pag-abot sa profit kay mas dako dako man siyang lugi, mas dako man siyang nagasto kaysa sa kuan kana ang ihang na income. So mo nang ang kuan niya is ang katuang total katong equilibrium is mo $90 ang profit niya. So sa marginal revenue ang marginal cost is kanaang na kuan siya o alternative approach to profit maximization. So comparing sa marginal revenue, so for example is additional revenue from selling one more of marginal cost naman is not addition from shop or store producing one more unit. So sa marginal revenue formula is marginal revenue equals change in total revenue divide change in quantity. So during sa table is gipakita ang kuan ini ang perfect competition sa marginal revenue remains constant. Like for example ang ini ang $4 diri sa kuan ini sa marginal revenue. So diri sa table is makita nato siya nga kung ang kuan ini ang quantity niya is mag-add siya og
For example, kini ang kuan, ang quantity niya sa ang quantity niya 1. So pag-abot sa total revenue niya is $4 na siya, pero pag-abot sa marginal revenue is wala siya kuan kay isa ra man gud siya, di masinay man siya mo kuan price. For example, diri sa quantity sa kuan nag-add siya 2. So ang total revenue niya is kana siya $8 na income. So ang kanyang sa price is mudagdag na siya dito sa marginal revenue o $4. So mao na magka-add hantod ang marginal revenue po is kuan po siya mo produce po siya dito sa kuan mo add po siya $4 in ana. So next is marginal revenue cost formula, marginal cost. So change in total cost divide change in quantity. Then ang marginal cost is usually changed as production increase. So like for example, there na ta sa profit maximization. Like for example, ang marginal revenue, mas tako siya sa marginal cost. Mag-increase ang profit niya, then mag-produce food of daghan. Mas makaproduce pa og daghan. Then if ang marginal cost mas dako siya sa marginal revenue, so possible jud na kana ang reduce ang output, then ang mag-increase ra gyapon ang profit, increase ra gyapon siya, then ang sa profit. So 3 is i-maximize nila ang output na kung asa ang marginal revenue, then i-convert niya sa marginal cost. So as possible o kuan siya kana ang product rate kung asa ang kuan niya, kung asa ang marginal revenue is through a marginal revenue and marginal cost curve. So for kuan is makita jud natin diri ang individual na raspberry farmer is an perfectly competitive market. So for example sa kuan sa marginal revenue is kanang nag-constant siya sa horizontal line. Then ang marginal cost is kanang initially lang jud siya sa murag sa kuan lang jud siya mag-decrease or depende, then mag-increase po siya. Then next is sa table. So diri i-illustrate nila ang market supply and demand for kanang raspberry o kanang determine sa kanang kung asa ang equilibrium, kung asa ang mga price at the $4. So next is table F23. So 3A is provide silang data on quantity, total cost, marginal cost, total revenue, marginal revenue, and profit sa raspberry farm. So, diri as ipakita sa marginal revenue and total cost for kana ang sa raspberry farm sa profit na ilang na maximize kung asa ang marginal revenue equal marginal cost, which is kana ang for example kato ang quantity niya is 80. So 3A is makita na to ang kuan profit niya is $90 gyapon siya. So next is profit sa work it out. So 3A is ang profit i-maximize niya and kuan siya range but kana ang ina-signal optional output table. So first is profit and losses. 3A i-maximize nila ang profit kung asa ang kuan marginal revenue plus marginal cost na nakakuan siya guarantee economic profit. So nakadepende sila in a relationship between sa prices or average total cost sa kuan ang profit and losses. So next is figure kuan siya 8.5. So diri is gipakita there are show 3 scenario for a raspberry farm. So 3 first is ang price above average the firm is making a profit. The next is price equals average cost the firm is breaking even. So number 6 is price below average cost the firm is making a loss. So next
dito sa price above average, the firm is making a profit. So diri for example diri is kanang how perfectly competitive firms calculate profit or loss under different market prices using Sarap's Farm in our example. First is there are profit scenario. So, na sila yung price na $85. Then, when a market price sa farm is produced, nakaproduce sila 85 packs. So, 3 is, ang average cost nila is $3.20 per pack. So, the farm make a profit to $170. So, 3 is i-calculate na nato. So, 3 total revenue minus total cost or total or price minus average cost times quantity. So, next, we calculate this as a profit. So katuang 85 na packs uh, total revenue minus total cost. So, 385 ang katuang pack pila to ilan ang din katuang price na o pila to kung katuang $5 na price then i-minus na to sa total cost sa 85 pack tapos katuang nagkuan sila katong average cost na kanaang $3.50. So ang nakuha nila nga total is kanaang $170. So next is napaisa. So calculate it as profit. So 3 naman is price minus average times quantity. So 3 baliktad siya. So ang price na $5 i-minus siya sa average cost na 3.50 tapos i-times na sa quantity kung pila tong 1 katong 85 packs tapos mo to ang makuha niya is $170. Next is dito sa breaking even scenario. First is ang price. Ang price niya diri is 2.65 when the price for 2.65 the farm produce 75 pack. So at the price, marginal cost equal to average cost, or meaning total revenue equals total cost. So diri is i-calculate nato ang profit sa total revenue minus total cost. So diri ang ikuan nato gihapon ang una is ang 75 na kato ang 75 pack then ang kato ang price niya na $2.75. Then i-minus gyapon nato siya sa total cost na 75 ikuan na gyapon nato i-remain gyapon nato ang 75 pack tapos 2.75 na kato ang price. So ang makuha is $0 kaya wala pa siya ng profit. So para sa gyapon siya definitely as a price minus average times quantity. But kuan siya lahi gyapon siya pagpasok sa total revenue minus total cost. So wala sila yung ma-profit gihapon. So next is losses low scenario. So 3 ang price nila is $2. So if the price drop of $2, the farm produce 65 packs. Diri is nagka-loss, nagkagamay-gamay siya since the price is the average cost $2.73. The first of first loss and 47.45. So 3 is atong i-calculate para kuan. So 3 mura gyapon to. So 65 pack, tapos 65 na pack, tapos ang price niya is $2 lang, then i-minus siya sa total cost, then kuhan nga po siya sa katawang 65 pack, tapos i-minus siya sa katawang average cost. So dito na ta sa 2.73. So ang makuha niya is negative siya 47 siya, $45. Negative na siya kay mas dako siya buti mas dako man ang cost fixed price no. So next is parehas ra gyapon siya pagka ka calculate dito asa like atong price minus average times quantity. So mara gyapon ang makuha is negative $47.45. So
Hello everyone, my name is Hart Sudorado and today I will discuss the section 8.3 entry and exit the section in the long run. So this topic is part of perfect computation and I'd explain kung saan nila pag-decide sa firms kung ma-enter ba sila or ma-exit sa market. Depending sa profit or losses. So introduction. In the long run, firms can freely enter or exit the industry. Unlike in the short run, firms cannot easily leave because of fixed costs like rent or equipment. So sa long run, tanan costs mahimong variable, pwede na sila mo adjust. Example, kung naay new milk tea shop nga daghay customer ug dagkong kita, the other people may be also open milk tea shop, mauna ang entry. Kung mulugi na ang milk tea shop, lugi na kaayo, pwede na sila mo close, maunay exit. So, this slide as entry of new firms. Kung ang mga existing firms kay makaginansya, daghay gusto mo enter sa market, pagdaghan na kaayo ang firms, musaka ang supply, o maubos na ang price. Pag mababa ang price, hinay-hinay na nga mawala ang profit nila, hantod ma-zero na ang profit tanan. So, example, sa una diba kay gagmay ra kaayo ang namaligya og milk tea, mauna nga taas kaayo ang presyo sa milk tea kay bago pa man nga gamay pa pud ang nagtukod sa milk tea, maunang dagko ang presyo og dagko pud sila og kita. Pag daghan na ang nag-open nga milk tea shop, daghan na ang supply og nagkababa na pud ang milk tea. Example karon diba ang milk tea sa una is 70 ba to? Karon is 39 na lang. Buy one take 155 na lang, ingana. So daghan na ang supply ug nagkababa na ang presyo. Resulta, halos parehas na ang kita sa tanan. Wala na'y sobra nga profit. So, next slide is exit of firms. Kung ang firms kay nalugi, uban nila mo decide nga mo exit sa market. Pag mugawa sila, muubos ang supply sa tungod, musaka na ang price. Ang process magpadayon hantod nga ang nahibilin nga firms kay zero profit na pod. Example, kung ubos na kaayo ang presyo sa milk tea tungod sa sobra ng competition, diba? Uban nga tindahan mo sirado na. Pag mugamay na ang nagbaligya, mubalik na og saka ang presyo ug makabawi na ang mga nahibilin nga shop. So, next slide is white firms case production. So, ang firms muhunong og operate kung ang price kay muubos sa average total cost. Kung dili na nila ma-cover ilang gasto, mas maayo pa mga mo-exit kaysa magpadayon, diba, nga lugi. Mas maayo pa daw nga mo-exit kaysa magpadayon ka nga lugi. So, example, kung ang milk tea shop nagbayad og 10,000 kada bulan, pero 8,000 ra ilang kita, lugi sila og 2,000. Mas maayo pa nga muhunong sila kaysa magpadayon og loss kada bulan. So, human sa entry og exit, ang market moabot sa long run equilibrium. Sa ani nga point, firms earn zero profit, walay lugi, wala puy sobra, price minimum, etc. Firms operate efficiently. Example, sa panahon nga parihas na halos tanan presyo o customer sa milk tea shop, wala nay mo enter, wala nay mo exit, maunay long run equilibrium. So, next slide is type of industry. Naitulo ka types of industry. First is constant cost industry. Why kausaban sa cost bisag na mo enter or mo exit. Example, online selling kay same ra presyo sa materials of delivery. So, second is increasing cost industry. Kung daghang mo enter sa ang cost sa inputs. Example, construction industry. Kung daghang nagpatukod, musaka ang presyo sa semento. The last type of industry is decreasing cost industry. Kung daghang
mo-enter mubaba ang cost, example technology industry, mas daghang production, mas barato daw ang material. So the last slide is summary. So enter kung naay profit og exit, kung naay loss entry and exit, change the supply and price until zero profit is reached. So in the long run, the market becomes balanced and efficient. Example, same ra ang milk tea industry, kung dagko ang profit, daghay mo open, kung lugi daghay mo close. Hantod maabot sa point nga balance na tanan. So that will be all for my report about the entry and exit decision in the long run. So daghan salamat sa inyo pagpaminaw. So thank you everyone. Good day everyone, my name is Jagger Naranjo. My topic is Bring It Home. The document focuses on perfect competition, key market structure in economics, and explain how firms behave, make decisions, and achieve efficiency in such market. It such use examples from agriculture like corn versus white corn to illustrate how price change in influence product decision. Ang perfect competition sama ra sa mga merkado nga daghang kaayog nagabaligya og nagapamalit ang ilang ginabaligyag pareho ra walay diferensya. Daghang tigbaligya og palit dili sila makabuot sa presyo. Example, corn versus wheat product. North Dakota's corn product more than double because corn yields more per acre than wheat, when historically wheat prices were higher, but the price gap narrowed only $0.1 difference in 2013, making corn more profitable. As a result, many farmers switched to growing corn, a real world example of how producers respond to price signals in competitive market. Mais sa North Dakota, ang pagtanom og mais tinoble kay mas daghang ang makuha nga mais kada ektarya kaysa trigo. Sa usa mas mahal ang presyo sa trigo, pero karon nagkaduol ang presyo sa mais nga $0.1 lang ang diferensya niadtong 2013, mao nga mas dako ang kita sa mais. Perfect competition, money, salary in identical products, rate, entry, exit, and firms are price taker. Break even point where total total cost zero economic profit.
shutdown point price below which a firm should stop production immediately. Marginal revenue, extra revenue from selling one more unit. Long run equilibrium firms earn zero economics profit. Perfect combination market. Perfecto nga kompetisyon daghang tigbaligya pareho nga baligya dali ra makasulod ug makagawas sa merkado ug ang mga negosyo dili makaabot sa presyo sila mosulod lang sa presyo nga naa sa merkado. Kay concept and summarize 8.1 perfect combination and its importance. Firms cannot influence the price, they must accept the market equilibrium price. In long run, entry and exit of firms push profit to zero. Condition money sellers identical product, easy market entry exit. 8.2 output decision. Firms maximize profit where perfect combination ug ang importansya niini. Ang mga negosyo dili makabuot sa presyo kinahanglan nilang sundon ang presyo nga naa sa merkado. Sa kadugayan, ang pagsulod ug paggawas sa mga negosyo magduso sa gansya ngadto sa zero, wala nay ginansya nga kondisyon. Daghang tigbaligya pareho nga baligya dali makasulod makagawas sa merkado. Entry and exit profit encourage new firms to enter, increasing supply and lowering price. Losses force firms to exit, reducing supply and rising price. These competitions until the market reaches zero profit equilibrium. Efficiency in perfect competition. Allocative efficiency resources go to thermos, avoid uses P equal NC. Productive efficiency goods are product of at the lowest possible cost. Perfect combination achieved both in the long run. Kung dako ang ginansya, daghang bag-ong negosyo ang mosulod nga makadugang sa supply ug makapaubos sa presyo. Kung pili ang negosyo, daghan ang mogawas nga makapakunhod sa supply ug makataas sa presyo.
magpadayon kini hangtod nga ang merkado makaabot sa punto nga walay ginansya, zero profit equilibrium. Check and review question. The document provide reflection questions on price making behavior, output decision, efficiency, effects of most change, new technology or wage increase, entry and exit in the short versus long run. Ang dokumento naghatag og mga pangutana para una-unaon nimo bahin sa pagdawat sa mga presyo nga ang mga negosyo dili makabuot sa presyo sa perfect competition. Mga desisyon sa pagbaligya unsaon pagdesisyon sa mga negosyo kung pila ang naibaligya. Practice problem. There are numerical problems where students calculate total revenue, cost, and marginal values, profit maximizing output levels, zero profit, and shutdown points, graph illustrating cost and revenue curves. Naay mga problema ang nga kinahanglan nimo gamiton ang numero para kwentahon total revenue inabibuk ang halin cost gasto ug marginal values dugang nga bili kana kinahanglan nimo kwentahon tanan nga halin. Pila dapat ibaligya para dako ang ginansya. Kinahanglan nimo mahibal-an kung pila dapat ibaligya para makuha og dako nga ginansya. Og shutdown puntos nga kinahanglan muundang kinahanglan nimong mahibal-an kung kanus ka walay na ginansya o kung kanus kinahanglan muundang og baligya. Nga mga graph nga nagpakita sa cost gasto o revenue curves linya sa halin. Kinahanglan nimo gamiton ang graph para makita kung giunsa ang gasto ug halin nagbag-o. Critical thinking question. This encourage deeper analysis of perfect competition in real-world scenarios such as whether dating market are perfectly competitive of role of advertising wipers not keep operating even during losses. The social cost not loaded in marginal cost. Ini nga mga pangutana makatabang nimo nga mas masabtan ang perfect competition sa tinuod nga kinabuhi sama sa kung
pagpangita og uyab boyfriend pareho sa basa perfect competition pareho sa mga merkado sa pagpangita og uyab og boyfriend sa perfect competition nganong man o dili man. Summary of the whole text. The document explains perfect competition as a market structure where manufacturers sell identical products and most accept the market price. First, maximize profit by producing where marginal revenue equal marginal cost and make decisions about continue or shutting down based on whether price covers costs in the long run. Profits and losses if disaster due to entry and exit, leading to longevity and productive efficiency. Real words examples: review question and problem sets reinforce this concept. Ang dokumento nagpaabot sa perfect competition isip sa usa ka klase nga merkado diin pagdaghang negosyo ang nagbaligya og pareho nga mga produkto ug kinahanglan nga mosunod sa presyo sa merkado. Ang mga negosyo magtinguha nga makaginansya kutob sa mahimong pinaagi sa pagbaligya kung ang dungag halin marginal revenue pareho sa mga gasto sa paghimo marginal cost. Nagdesisyon sila kung magpadayon ba o muundang og baligya depende kung ang presyo makabayad sa ilang gasto.